welcome to my vlog right now, and I feel great. So, ito lang masasabi ko, may mga tao talaga na mauutak sa gobyerno, even is relative or not. So, the important is alam niya yung legality and respect with both of us. So, nagpapasalamat ako sa Buanoy, kapitan ng Buanoy, kasi hindi niya tinitingnan yung bagay na mali. So, yung parang hindi niya pinagtutuunan ng interest yung mali. Kasi nga, yung being as a leader, even relatives asking for help, because relative is yung sabi na dahil kamag-anak, gagamitin yung kamag-anak para lang sa bagay na alam mong mali naman. So, walang due process dahil sa gusto mo is nagmamakaawa ka, or gumagamit ka ng mga tao, or ano pang mga mabulaklak na mga salita na wala ka namang mga dokumento na pinanghahawakan. So, yun talaga yung pinaka eager at greedy ng mga tao na hindi talaga dapat tularan, especially sa kapatid ng asawa ng panganay. Ganun siya ka-greedy. Gagawin niya lahat ng part sa buhay na gagamit siya ng tao. Wala siyang pakialam sa sarili niya, wala siyang pakialam sa kapatid niya na namatay. So, wala siyang respect even sa father niya. So, yung tipong I just say na meron palang nag-i-exist talaga na greedy na tao, na I mean to say that yung mga experience namin for business sa Maynila until this place, kasama ko ang asawa ko. So I said na anong reason or anong power na ginagamit niya for his needs or being greedy person. So ngayon na realize ko na not all relatives sa side ni Ivy, sa father side, is matatawag natin na bias. So, hindi sila yung tipong tao na magpupursue ng isang bagay na ito dahil kamag-anak ko yung kapitan favor sa akin. No, it's not like that. Syempre, pag sa isang, syempre, Abukayan to Buani, sa Abukayan, kumampi talaga yung kapitan sa kay Lisa. Kumampi siya kasi nandun din sa aning as accounting. So, parang kung hindi papayag yung kapitan, may something sa loob ng governments nila. So, parang ganun. So, pag hindi, pero hindi kumbaga, ito yung masasabi ko na before you abuse your authority, make sure na tama yung due process mo. It's not the kind of words na pag once na document ang tao. For example, pag nagsabi ako in my right, justice, for freedom, pag nag-video ako by my own right, papayag ka. Pero kung hindi ka papayag, there is something you're hiding. Not only me, na hindi lang sa akin ka nag-hide, at sa mga tao na din sa buong Abukayan. So, parang hindi mo pwedeng ilaban isang bagay na alam mong mali. At maraming mga taong naghihirap dito sa Abukayan na nakikita ko talaga na sobrang hirap, kasi dulo na to ng pinakasulok na to ng Cebu City. Yung parang I just remembering my childhood dun sa isang location naman sa part ng Davao, na dun ako lumaki until namuwang ako sa kahirapan sa buhay, until aga success, aga inspiration and motivation. Kaya
yung puso ko nadudurog 'pag once may mga taong, inaabuso. So, yung alam niyo kasi by justice, by business, marami talagang mga tao na nagsasabi na, ah, you decided to do a lot of good things but not in a bad way. Kasi nga in a bad way there's an authority. There's articles and a good policy for the governments say do not do this because there's a consequence from the government's policy law. So parang ang dali lang mag-obey sa isang bagay pero kung you doing a dirty things, well, you not exist for another year. Parang hindi ka maging successful, but there's a lot of struggling sa buhay mo na mawawala sa iyo. Yung parang mawawala, mahihina yung negosyo mo, maraming problema sa pamilya mo dahil you doing not good things. Parang you doing what I say bad things. Pero dito sa Buanoy, yung kapitan sa Buanoy, uh, I say he's a good man. He's a good man and intelligent man at yun lang masasabi ko, matalinong tao. Kumbaga, he knows what is right and what is wrong. Parang hindi niya pwedeng isugal ang kanyang posisyon at pangalan dahil sa isang bagay na family problems. So, I know itong rules na nangyayari or eksena na nangyayari about sa family ko na family parang family dynasty and sort of local political issue. Maraming mga tao na mas malalaman yung ganun. But in my characters, I have a right to say all the good things and all the bad things. Because I have a good reputation for my business and for myself to do a lot of things. And also, syempre, pinasa ko na yung buong Bible. There's a lot of goods and Bible. That's why I apply to myself na sinasabi ko na sa sarili ko na all the people doing good things every day ay mabibless sila by God's words. Even myself. Kaya nga, like nag-asawa ko, hindi ako nanghingi ng even 25 o 5 centavos pa sa pamilya ko, even sa father ko o sa mother ko, dahil I have my right and I have a good independent style to earn money para i-sustain ko yung needs ng asawa ko, even his dream na matapos yung bahay niya. Maraming nagsasabi na wag mong tapusin yun kasi nga baka pagdating ng araw wala kang pera, wala kang magamit. I know to myself na every day is opportunity and every month is a good opportunity. So, yung maibigay mo lang yung huling hiling niya sa buhay niya na masaya ka na dun. At isa pa, do not value, wag mong mahalin yung pera. Yun lang parati kong motto sa buhay ko na money is not a lucky wish. Kumbaga, kung hirap ka sa buhay, hindi pera ang dahilan bakit ka naghihirap at hindi rin pera ang solusyon bakit ka gustong yumaman. Yung parang, sige, there's a good example. Yung nabili ko na lahat yung gamot, may pera ako, even sinubukan ko rin na for asking for someone else for help for my wife's needs. Wala kumbaga hindi kaya buhayin yung oras at yung panahon na papunta na talaga siya sa isang oras na mawawala na siya sa mundo. So it means to say money is not a kind of things na pwede mong ilagay sa likod or sa harap ng tao na naghihirap dahil is not kind of a big healing things. Hindi siya yung tipong gamot at hindi siya yung tipong solusyon para masabi mo na
safe safe na yung isang tao at safe ka na rin at wala ka ng problema. No, every day there's a lot of problem. Bawat araw, struggling mo sa buhay, marami. Pero kung maging independent ka, ito lang masasabi, kung maging independent ka and you know all of the problems around your place and even another place na mapupuntahan mo, kaya mo i-resolve, kaya mong gamitin yung skills mo kasi nag-aaral ka, kaya mong makisama by good things, and first of all, magdasal ka talaga by your own heart. Don't be a kind of useless things. Pupunta ka sa church, pupunta ka sa lahat ng I will give you an example. Kasi nasubukan ko naman to eh. Pumunta ako sa lahat ng simbahan, any religions. I will give you a guarantee and bet na sugal. Pag pumunta ka sa lahat ng simbahan, masasabi mo is ano ka na, yung tipong ligtas ka na sa mga problema mo, sa mga error mo sa buhay. No. Once hindi ka magbabago sa buhay at estilo mo na first of all, ano ba yung nandun sa Bible? Bawal ka magiging judgment. Huwag too much. Bawal ka manglamang sa tao mo. Huwag too much. Kumbaga, there's a too much words kasi nga, minsan kasi, nagagamit yung words na I'm human being, nagkakamali. No, it's not like that. Kumbaga, yes, lahat ng tao, even myself, nagkakamali in the first place, but don't say na sa sarili mo na, ay, nagkakamali ako ngayon, nagkakamali naman ako bukas. Too much na yung ganun. Yun yung sinasabi kong too much na. Kasi nga, wala kang konsensya sa sarili mong spirito. Yung parang, syempre, kung sinabi ni Lord na pag namatay siya, nabubuhay siya, syempre yung spirit niya, buhay. Kaya, yun ang pinaka rule of life. Kasi nga, habang nabubuhay kayo sa mundo, not say na masaya kayo. Kumbaga, kung susukatin mo lang yung oras at panahon, kaya kayo nabubuhay sa mundo kasi nga pinaparealize sa inyo ng Diyos na kailangan nyo gumawa ng tama. Marami pa kayang oras para gumawa ng tama. So, yung asawa ko kasi, kaya namatay siya dahil tinanggap niya yung mga taong nambubuli sa kanya, naiinggit sa kanya, at nagsasamantala sa kanya, at gumagawa ng kwento, at nanglalait sa kanya. Kaya, pinapasa Diyos na niya yun. Kaya nga, hindi na siya pinahirapan ng Diyos dahil may sakit siya sa puso at nagkakaroon siya ng psychological depression. Hindi na siya pinahirapan ng Diyos. Bawat patak ng luha niya, yun naman ang paghihirap ng mga taong gumawa sa kanya ng mali. Bawat patak ng luha niya, lahat ng mga tao na gumawa sa kanyang mali ay mahaba pa yung buhay nila kasi nga pinapahirapan sila ng kapalaran nila. Yun yung totoong buhay talaga ng tao sa mundo. Kaya yung iba nag-i-exist kasi maraming mga mahihirap na tao na kailangan ng attention at tulong na hindi nakikita ng iba. Maraming mayayaman na tao na takot maubos ang pera nila dahil takot sila na maghirap. So, I guarantee you na yung pera na yan, ibili mo ng mga bagay na pagkain, masasarap na pagkain. Ginawa ko na yan. Kumbaga, tataba ka lang, ma-stress ka lang, at magkakaroon ka lang ng complex sa health mo na magkaroon ka ng mild stroke at saka mga part na mahihilo ka. So, ibig sabihin, share your blessing but not too much. Kumbaga, hindi ka lang pwedeng tumingin sa isang lugar at hindi ka pwedeng tumingin sa isang tao. There's a lot of people na gustong kang pakinggan at gusto kang mahalin at mahalin mo rin sila. Yung ganong part. So, itong itong quote na to, pag sinabing hindi ka kinakaya ng asawa mo, mahal ka nun. At yung pinagsisilbihan ka ng asawa mo, di para kang tinuturing na isang hari at yung tipong
ginagawa nila na hindi sila magte-take advantage sa'yo na gagamitin lang yung sarili mo or pera mo, yun ay mahal ka ng babae. So, ibig sabihin, yung nakita ko sa asawa ko, hindi siya yung tipong ah, ah, oobligahin ka na magtrabaho, oobligahin ka na kumita ng ganito kalaki. Ang ginagawa lang niya is magdasal para lang magkaroon ng successful client at yung client naman maging successful din. Kasi nga, yung buhay kasi ng asawa ko, so iba talaga kumbaga once in a million yung ganong ugali. Siyempre yung parang ang swerte ko kasi totoo lang, kumbaga needs kong ganong attention. Pero hindi siya nag-i-exist dahil parang naawa na ako sa kanya dahil siyempre kumbaga marami na siyang dinaramdam. So ito yung challenge ko sa mga taong naninira sa kanya. Siguraduhin niyo lang talaga na kakampihan kayo ng mga kung ano mang sino mong sinasamba nyo, kasi parang tingin ko hindi na si Lord yung sinasamba nyo. Ang sinasamba nyo na is yung mga demonyo na yung sinasamba nyo. Kasi nga, kung ang Diyos ang sinasamba nyo at pumupunta ka sa mga rebulto, syempre, Diyos din yung reflection niyan at posture as a statue. Meron kayong wills of God at isa pa as patient at yung hindi kayo mambubuli, hindi kayo manglalamang, at isa pa, wala sa due process by the government policy, yung parang nagkakaroon kayo ng isang malaking misteryo sa buhay nyo na kung sa ano pa to, kung sa sakit pa, meron kayong abnormal disorder. Kasi nga, ang abnormal disorder, ito yung mga tao na obsessed sila sa isang bagay na manalo. Ayaw nila magpatalo dahil gusto nila ituring sila na magaling sa usapan. Although kahit hindi nila alam yung mga topic na yon at hindi nila alam kung ano yung mga due process at yung mga policy at mga pulisiya, hindi sila yung tipong tao na mag-give up. So, as long kaya nilang bumikas, gumawa ng action, hindi sila titigil. Pero, kapag about in financial conversation, isa ang sasabihin lang nila, wala pa akong pera, wala akong maiambag, but willing ako mag-join sa ganong vacation. Yun yung mga taong may abnormal sa kanilang disorder. So, hindi talaga naiwasan. Kumbaga, nakasanayan na nila yun sa buhay nila dahil sila yung tipong tao na sanay na gumawa at sanay na manggago at mambuli. So, sa ngayon na nasasabi ko to dahil as a pro of psychology, napag-aralan ko na yun. Kumbaga, hindi ako yung tipong tao na all the variable things sa mundo ay mamahalin ko. No. Gusto ko lang alagaan as long kaya ko pang alagaan. Gusto ko lang iparamdam sa isang tao na importante siya. Gusto kong iparamdam sa asawa ko nung buhay pa siya hanggang ngayon na kaya nagtatrabaho ako is para sa kanya. I sacrifice myself and my life sa asawa ko kasi nga yun kasi yung sinasabi nila, kung paano ka mag-sacrifice sa asawa mo, ganun ka din mag-sacrifice sa salita ng Diyos. Kumbaga, hindi mo pwedeng ikahiya ang Diyos. Kasi kung kinakahiya mo yung Diyos, kinakahiya mo rin yung sarili mo at isa kang malaking impostor at kasinungalingan sa buhay mo. Takot ka ma-judge, takot ka ma-contempt sa isang bagay. Yung tipong pag sinabi sa iyo na kahit sa akin, pag sinabi mo sa akin na konti na lang buko, makakalbo na ako. Yung tipong ganong words, tanggap ko kasi nga, bakit?
aanhin ko naman yung aanhin ko naman yung bagay na nawawala sa akin. Kung ang kapalit naman ay magiging isa akong ah, totoong lalaki, na posturang lalaki, na handang humakbang, handang magsalita ng totoo sa isang bagay katulad ng mga legality, katulad ng business. Kung hindi nauubos ang buhok ko sa edad ko na ito, iilang mga tao na mag-take advantage, at isa pa, yung tipong hindi ka pagkakatiwalaan kasi bata ka pa. So, sa ganitong moral of issue, about personality, about attitude, same na lang yan eh. Kumbaga, normal na lang yan eh. Kumbaga, pride, yung pinaka-pride mo ng idea mo is something like, nasa sa'yo na yun kung ipupursue mo as eagerness, para mag-i-eager ka na sumagot, or a madness, kasi kumbaga magagalit ka na parang sinabi niya gano'n. No, it's a short feelings na parang need lang talaga ng attention na nagsabi ng ganun. But there's a lot of things na pwede kang mag-rebut, pwede kang gumanti ng salita in a different way, kaya mong laruin. But yung tipong ganong useless na mga salita, hindi siya importante eh. So, sa batas kasi, for example, sa case ng asawa ko, alam ko maraming magtatanong, 4 years kami at hindi kami kasal. Ito kasi yung dyan eh. Ito kasi yung lesson I've learned. Sa loob ng 4 years, share kayo ng kumbaga, share kayo ng knowledge, nagsasama kayo, at papunta na kayo dun sa part na magpakasal na kayo. Pero, ito kasi yung pinaka maganda dun eh. Binigyan ko siya ng singsing at binigyan din niya ako ng singsing. So, parang meron kami parang engagement ring. Yun yung pinaka the best sa lahat. Meron kaming singsing, meron din siyang singsing na binili. So, papunta na din kami nun. At isa pa, by the court, highest court na mga professional talaga about and legal discussion, merong kasunduan pa rin ng ganun na kailangan talaga na meron talagang legal na kahit hindi kayo kasal, maaring meron pa ring way na magkaroon ng legality, na sinasabi nila na may rights ka pa rin dahil nagkasama kayo hanggang sa huling hininga niya. Yun yung sinasabi nila na yung mga katulong kasi sa ibang bansa, mayayaman yung mga tao doon. So, nagsilbi yung isang tao sa isang mayaman na matanda hanggang sa namatay siya. Binigyan siya ng will, binigyan siya ng words na, at maraming mga tao nakakarinig na ito yung gagawin, ito yung scenario, ganito, ganyan. So, lahat ng action nakikita ng maraming tao. So, ibig sabihin, marami ang nakasaksi. So, yun yung pinaka the best sa lahat na ano ko sa sarili ko na ang basihan kasi sa batas ngayon, kung ano lang yung gustong iparating ng isang tao na greedy, doon siya mag-take advantage sa batas na yun. At meron ding mga abogado na greedy din at nakikisabay din sa mga greedy mga client. So, pag ang Diyos kasi yung gumalaw at ang Diyos din yung magplano, siguro malabong mananalo ang masamang intensyon sa isang buhay. So, ganun lang talaga. Sa buhay na ginagalawan ko, Diyos ang nagpapagalaw sa buhay ko kung bakit nakamit ko lahat ng bagay. Kasi nga, biruin mo kasi, yung family problems, naranasan ko na yan. For financial situation, naranasan ko na yan. For independent situation, naranasan ko na yan. For educational situation, naranasan ko na yan. All the critical things sa mundo ng ito, naranasan ko na yan. Alam ko na yan i-execute, alam ko na yan i-lilo, but
Isa lang talaga yung pagdating sa ganitong sistema. Pag once mag-aasawa ka na, kailangan mo lang talagang ah, sumuko as a man sa asawa mo. Respetuhin mo yung asawa mo. Sabihin mo lahat yung mga bagay na ito lang yung nagawa mo, pero meron ka pang plano na ginagawa sa loob ng isang buwan o sa loob ng isang linggo. Yun ay magkakaroon kayo ng magandang understanding at maraming ah, tama sa pagsasama, yung tipong sulit yung nyo, conversation nyo, wala kayong tinatago sa isa't isa. So yun yung pinaka-the best sa lahat. At itong natutunan ko sa lugar na to sa Cebu ay isang malaking hakbang tungo sa tagumpay na makakamit ko soon. Kasi nga, sobrang appreciate at sobrang swerte ko lang na naranasan ko to. Kasi nga, marami pa akong mga tao na ma-encounter na mas greedy, mas obsessed sa mga material na bagay, at kaya nilang gawin yun sa isang pitik lang nila. Kaya nga, by the words of God, ilalayo ko sa mga masasamang tao. By the words of God, mahirap, mahirap, mahirap kalabanin ng Diyos. Pag pinapaubaya mo na yung problema mo sa Diyos, I guarantee you, ang Diyos ang gagalaw sa buhay mo. So, yun ang narinig ko sa isang pastor. So, even even sa pinakapare sa simbahan, ganoon naman din ang sinasabi nila. But meron pa rin talagang bias sa mga pastor, kasi pag once na hindi ka member but nakausap mo yung pastor na yan, maganda mag-counsel, kakampihan pa rin nila yung nag-i-exist doon sa simbahan, kasi nga minsan kailangan nilang protektahan yung bawat member nila, kasi doon sila kumukuha ng resources, doon sila kumukuha ng 10% kuno sa galing kailangan ibigay sa Diyos. But in reality, walang yung 10% na yon, bawat isa sa atin hindi pwedeng ibigay sa isang tao lang. Hindi mo pwedeng gamitin ang Diyos para dun sa 10% na yon at i-claim mo sa lahat ng mga tao. Yung 10% na yon, yun yung gagawin mo dun sa mga mahihirap na mga tao na dapat mong tulungan, point to point. Ibig sabihin, pag nakita mo yung tao naghihirap, tutulungan mo by desire. Kasi nga, malalaman mo naman kung ang tao ay naghihirap or hindi naghihirap, or naghihirap siya sa problema niya, dahil niyang advice mo. Kung need niyang pagkain, ibigyan mo. Kung need niya ng work, ibigyan mo ng work. But mararamdaman mo yung sinasabi nila na good intention, yung parang merong bukal sa puso mo na tulungan yung isang tao na yun, dahil yun yung parang inutos sa'yo ng Diyos. But not in a way na kailangan mo mag-build ng isang church at humingi sa mga tao ng 10% for your needs, for operations sa church mo. Hindi ka naman inutusan ng Diyos para lang i-build yung mga ganung bagay at ganun ang gagawin mo. Wala naman nakalagay sa Bible ng ganun. Ang sinasabi lang ng Diyos, magparami kayo at bigyan nyo ng halaga ang bawat isa, at wag kayong mangloko sa mga tao, at wag kayong gumawa ng masama, at nandun na lahat sa Bible. Siyempre, kung titingnan mo yung Bible, pag tumingin ka sa isang babae, in seconds ay magkakasala ka na. Yun na, magkakasala ka na. So, kung idepende mo naman lahat sa Bible, kailangan mo lang talaga din naman idepende yung sarili mo by the good living human being, na i-obey mo lang na simple yung salita ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kumbaga, lahat ng bagay, basta pag sinabi mo na sa sarili mo na binigay ko na yung sarili ko sa Diyos, sasabihin mo na in Jesus' name, from the heaven, I surrender my soul with Jesus forever until I die. So, ginawa ko yun. So, sinurrender ko yung spirito ko sa heaven para
pagdating ng araw na makita ng Diyos. Kung ano yung nakikita ko, nakikita ng Diyos. So, yun yung realistic sa lahat. So, itong pangyayari na ito, ito lang yung pinaka maganda sa lahat. Kumbaga, as a website developer in business marketing and entrepreneur development for new business or existing business, hindi ko magagawa yun kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa akin ng talento at motivation at experience sa buhay. At hindi ko rin makikita yung asawa ko kung hindi ko ginawa yung mga business na yun. Kasi nga, may mga tao din na tumulong sa ganong paraan para makilala mo yung maging asawa mo. Makikita mo yung asawa mo sa isang bagay na kahit malayo man yan, walang imposible. Basta ang Diyos ang gagalaw sa'yo. Kumbaga, ito yung masasabi ko sa sarili ko ngayon. Kung maraming makakaintindi o makapanood, wag lang kayo sumuko. I-surrender nyo lang yung problema mo sa Diyos. At yung mga tao na nagdadasal din sa Diyos, tutulungan kayo. Kasi yun kasi yung mga may mga anghel na mababait talaga na kayang magsama-sama yung mga anghel at yung anghel mo rin ang magtutulungan yung parang ganun. Kasi nga, in reality of life, makikita mo kasi yung ganong way of living. Not in a nature na may binibuild, not in a nature na may mga gold or diamond or pagkain or fantasy life. No, it's not like that. Yan lang yung mga bagay na panandali ang saya. So, kaya nga, wag mong mahalin lahat ng bagay sa mundo. Mahalin mo lang yung asawa mo na katulad sa pagmamahal mo kaysa sa Diyos. At yun ay magtuturo sa iyo ng tamang daan patungo sa buhay na gusto mong marating. Huwag ka nang maghangad kung anong bagay na gusto mong marating. Ang importante, marami kang matulungan at marami kang ma-inspire sa mga gawa mo. Kasi kung ang gawa mo, alam mo sa sarili mo na hindi ka masaya, pag-aralan mo pa hanggang sa maging kompleto na yun. So, dito lang nagtatapos yung vlog natin. At marami pa tayong vlog na gagawin.